mga mare! Maaga na naman nga nagising yung baby namin at pagkagising ay nakamood nga siya. Binigay ko nga siya kay Papa Choy nung mag-aalas 5 na tapos sumidlip pa ako hanggang alas 6 nga. Naglaro-laro lang silang dalawa ni Papa Choy dito tapos nung alas 6 na dahil magigising na din yung panganay ko dahil may pasok siya ay nagumising na din ako. Dahil nga maagang nagising yung baby namin, maaga din siyang inantok dyan. Pagkagising niya nga dyan mga mare, nilagay ko siya dito sa stroller tapos nga pinadedi ko siya, nilagyan ko na din ng vitamins itong dinedi niya. Ligay ko nga sa kanya yung binili kong laruan tapos ngayon nga alam na niyang kagat-kagatin. Medyo hindi pa nga talaga totally sumusunod sa kanya yung kamay niya pero at least ngayon nagtatagal na nga dito sa bibig niya. Ewan ko ba sa batang to, gigil na mga gat. Akala mo naman tutubo na yung ngipin niya, 3 months pa lang siya. Maaga ko nga siyang pinaliguan dyan mga mare dahil nga magpapabaksin kami ngayon. Hindi na nga kami agad nakapagpalista dyan mga mare dahil hindi ko na pinabalik si Papa Choy dyan sa center dahil napakalayo ng bahay namin. Pag nga lang kadating na lang namin sa center, doon ko na nga lang lalagay yung vaccine card niya. Medyo matatagalan lang kami noon pero okay na yon kisa naman doon sa babalik-balik ang Papa Choy. Nagtataka nga kami ng Papa Choy dyan ba't napakabait ng baby. Medyo makulimlim nga dyan mga mare, kala nga namin uulan. Ganyan nga yung panahon ngayon mga mare kaya mabilis ang pagpapaligo lang yung ginawa ko sa baby namin. Ligo na nga ako dyan mga mare tapos ayan napatulog pala ng Papa Choy dito sa stroller yung baby. Tapos nga nung sinalang ni Papa Choy niluluto namin doon sa labas inayaan ko na nga magising itong baby dahil nga paalis na kami papuntang center. Sabi ko nga sa baby sa motor na nga niya pagpatuloy yung pagtulog niya. Napapatid-patid nga yung tulog niya dyan mga mare, buti na nga lang hindi siya nagmumuryo. I-ready ko na nga yung gamit niya. Syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung daddy niya, baka magwala siya doon. Sakto pa naman walang tao dito sa bahay namin kaya sinarado na muna namin yung bahay. Noon nakabusangot yung baby namin, alam niya yatang masasaktan na naman siya kaya hindi na naman nakamove. Naiisip niya siguro pag sumasakay siya ng tricycle, pag uwi niya umiiyak siya. Akala ko nga itutuloy niya yung pagtulog niya dito sa tricycle mga mare kaya lang hindi siya natulog hanggang makarating nga kami ng center. Gulat nga kami ng Papa Choy dyan, ang dami-daming tao. Pala ay araw din pala ng buntis ngayon tsaka ng mga senior citizen dito sa center. Pagkadating nga namin mga mare, pinabigay ko na nga kay Papa Choy yung vaccine card ng baby namin. Tapos ay pumasok din kami dahil nga ititimbangan din pala itong baby. Hindi nga kami makasingit mga mare dahil ang dami-daming tao dito sa loob. Pahirapan pa nga nung pinasok ko dito sa duyan yung baby namin. Paano ba naman hinahawakan niya yung tali? Buti na nga lang itinulungan kami ng isang nanay dito. Nung last nga 5.2 yung baby namin, ngayon mga mare 5.7 na nga. Yata sumelan sa pagkadede mga mare 0.5 lang yung nadagdag sa timbang niya ng 1 month. Dahil madami pang tao mga mare, pag second batch pa kami, lumabas muna kami ng Papa Choy at pumunta kami nga dito sa covered court. At nakakita nga ng tusok-tusok si Papa Choy tapos ayan bumili nga siya ng kwek-kwek. Tapos nga sumilip na nga kami dito sa loob ng center pagkatapos namin kumain ng kwek-kwek. Kaya pala nagmumurit yung baby namin nagugutom. Buti na nga lang nakahanap ako ng pwesto dito sa sulok kaya dito nga kami nagpadede. Nuko, kawawa naman yung baby na yan, ginutom namin. Pagkatapos nga noon mga mare, pinapasok na nga kami sa loob at kami na nga. Dahil nga hindi ko alam mawakan si Dylan, ginahawak ko na nga lang siya dito sa loob. Kawawa na marugo yung baby namin at natusok na naman. Buti na nga lang ngayon talagang hindi manglala yung iyak niya. Bago pa nga kami pumunta ng center mga mare, pinainom ko na nga siya ng paracetamol. Nakakalagnat na naman kasi itutusok sa kanya. Buti na nga lang pa talaga last na itong nakakalagnat na vaccine niya. Dumaan nga kami sa bahay ni Mudra dahil birthday ng bunso namin. Kukunin namin yung giniling na baka tsaka manok dahil magi-spaghetti kami at fried chicken mamaya. Pagkadating nga namin mga mare, nilagyan ko nga ng aftershot itong mga na-vaccine niya. Medyo malamig kasi itong aftershot mga mare para nga maginahawaan yung pakiramdam niya. Naluto na pala yung niluluto ng tita Pay na spaghetti. Nagluto din siya ng puto tapos nagperito lang ako ng manok kanina. Siyempre pinatinran natin ng malamig na coke yan. Laking pasalamat ko nga mga mare dahil hindi nga nilagnat yung baby namin. O siya mga mare.